Mga ka-business, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po yung Anime Reactors TV. Solid ka business po yan. Tapos ano po kasi siya, bedridden na po, mga ka-business. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Suportahan po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito pong muli ang inyong lingkod, Anime Reactors TV. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe dyan sa aking munting channel, ay baka pwede naman pong makipindot na po na subscribe button. At makilike and share na rin po ng aking mga video. At patuloy din po natin suportahan ang Mag-amang Ka-Business Official at Papa Dins TV. At ganun din po yung kanilang second YouTube channel na Ka-Business Family. Yun, panibagong araw, panibagong reaction ulit po tayo. At for today's video po ay gawin po natin ng reaction. Itong naging huling update nitong si Papa Dins dito sa masipag, maganda, matalino, at punong-puno ng determinasyong dalaga na walang iba nga po kundi itong si Asila. Para dun sa mga bago pa guys na hindi pa napapanood itong si Asila, ay ito pong dalagang ito ay nakilala ni Papa Dins nung mag-outing sila dito sa Bulacan sa Maramo River, kasama ang buong team ng Kasag. At kasama din pala nila dito itong si Kuya Bornok. Doon nila nakilala itong si Asila bilang isang ice candy vendor na mahusay mag-sell stock. At yung husay nga nitong si Asila na mag-sell stock ang siyang nakatawag ng pansin dito kay Papa Dins. At simula nga nung araw na yon ng pagkakablog ni Papa Dins dito kay Asila, ay doon na nagtuloy-tuloy yung pagtulong ni Papa Dins dito kay Asila. At nung pangalawang balik nga po ni Papa Dins, ay dito na niya sinabi o inihayag na simula sa araw na yon ay iskola na niya itong si Asila. Kaya naman tuwan-tuwa itong si Asila dito sa natanggap niyang blessing galing kay Papa Dins. Dahil syempre ang hangad niya ay makatapos ng pag-aaral, kaya napakalaking blessing para sa kanya ang ginawa siyang scholar ni Papa Dins. At ito naman yung napakaganda dito sa advocacy nito si Papa Dins, na mga ganitong klase ng kabataan na determinadong mag-aral at makatapos ng pag-aaral ay talagang binibigyan niya ng pagkakataon na makapag-aral. Talagang siya yung mismong nag-o-offer na maging scholar niya ang mga ganitong klaseng kabataan. Kaya nga po itong mga kabataan na natulungan ito ni Papa Dins na makapag-aral, ay masasabi nating si Papa Dins ang isa talaga sa naging pag-asa nila para makatapos sila sa pag-aaral. Basta sana nga lang ay magtuloy-tuloy sila ng pag-aaral hanggang sila'y makatapos. Sana nga lang yung determinasyon nila na makapag-aral at makapagtapos ng pag-aaral ay magtuloy-tuloy. Katulad nga po nito si Asila. Nakita naman po natin kung gaano siya kadeterminado makapag-aral at makatapos ng pag-aaral. Dahil nakita naman po natin kung papaano siya nagsusumikap na magtinda ng ice candy at minsan nga daw po ay nagtutour guide siya para may maitustos lang siya sa kanyang pag-aaral. Ganyan po kadeterminado itong si Asila na makapagtapos ng kanyang pag-aaral. Kaya nga sabi ni Asila,
ay napakalaking blessing ni Papa Dins para sa kanya. Tapos ito nga po, nung huling punta dito nila Papa Dins, at nung kumustahin ito si Papa Dins ito si Asila, ay may nabanggit ito si Asila na medyo tumawag ng pansin dito kay Papa Dins. Na nung kumustahin nga po ito ni Papa Dins, ay ang naging sagot dito ni Asila ay okay naman, kahit na hindi talaga okay. At ito yung inusisa ni Papa Dins kung bakit nasabi ni Asila na okay naman kahit hindi naman talaga okay. Kumbaga bilang beneficiary ni Papa Dins, itong si Asila ay pilit inalam ni Papa Dins kung ano nga ba ang pinagdadaanan nitong kanyang beneficiary. At dito na nga po nagbukas itong si Asila kung ano yung isa sa pinoproblema niya sa kanyang pamilya. At nabanggit nga po ni Asila dito kay Papa Dins yung problema nila doon sa kanyang kuyang nakakulong. Dahil may pagkakautang nga daw po ito sa loob ng kulungan na halagang 5,000 to 6,000. At ito yung isa sa matinding pinoproblema nilang pamilya. Dahil nagkakaroon na nga daw po ng pagbabanta sa buhay ng kanyang kuya nang dahil sa pagkakautang na yon. Kaya sobrang nag-aalala po ito si Asila doon sa kanyang kuya. At wala nga daw po sila maisip kung saan sila kukuha ng ganong kalaking pera para nga po maibayad doon sa pagkakautang ng kanyang kuya doon sa loob ng kulungan. Dahil syempre kahit naman siguro kanino, mag-aalala ka din talaga doon sa ganong kalagayan ng kapamilya mo, lalo na nga't kapatid mo. Kung dahil lang sa halagang 5,000 o 6,000 ay manganganib ang buhay ng kapatid mo dun sa loob ng kulungan. Ay sa katulad nila Asila nga, na ang hanap buhay lang ay pagtitinda ng ice candy, pagtutor guide, nag-aaral pa nga sila. Tapos yung iba naman nilang kapatid ay may mga pamilya din, syempre may gagastusan din yon sa kanilang pamilya. Tapos yung isa naman niyang kapatid nag-aaral din yon ng criminology. Kaya wala din silang mapapagkunan dahil nga may sarili silang pangangailangan. At dahil nga napansin po nito si Papa Dins ang sobrang pag-aalala nito si Asila do sa kanyang kapatid na nakakulong, na sa ngayon ngay nanganganib ang kanyang buhay na dahil sa kanyang pagkakautang, ay nagbigay ng kaunting tulong ito si Papa Dins. Bagamat hindi niya ibinigay yung eksaktong halaga ng pagkakautang nitong kapatid ni Asila sa loob ng kulungan, ay nag-abot siya dito ng halagang 3,000 pandagdag doon sa pag-iipunan nila na halaga para mabayaran nga po yung pagkakautang ng kanyang kuyang nakakulong. Dito natin makikita, mga kabisnes, mga kapapi, na pag tumulong itong si Papa Dins, kanon din ito si kabisnes, ay all in. Kumbaga, katulad nito, ginawa ni Papa Dins na scholar itong si Asila. Pero, hindi yun hanggang dun lang. Dahil katulad nga po nito, na nagkaroon ng problema ang pamilya ni Asila dahil nga doon sa pagkakautang ng kanyang kuya doon sa loob ng kulungan, ay andyan pa rin si Papa Dins. Nagbigay siya ng ambag para nga doon sa pinag-iipunan nitong sila Asila na pambayad utang ng kanyang kuya nakakulong. Ganyan kabait ito si Papa Dins. Kung tutuusin, problema na nilang pamilya yon. Pero dahil nga beneficiary niya itong si Asila, ay hindi niya matiis na namumroblema ng ganito ang kanyang beneficiary. Kaya naman sobra din yung ginagawang pag-appreciate nitong si Asila sa mga ginagawa sa kanya ni Papa Dins, sa mga ginagawang tulong sa kanya nitong si Papa Dins. At eto nga po, mga kabisnes, mga kapapi, sa darating na graduation nitong si Asila, ay inimbitahan niya ito si Papa Dins, na si Papa Dins daw ang gusto sana niyang umakyat sa entablado para sa kanya. Ganon yung pagpapahalaga niya sa ibinibigay na tulong sa kanya ni Papa Dins. Na ito nga,
na sa isang napakahalagang araw na darating dito kay Azila ay ang gusto niya na naroon at tumata yung guardians niya ay itong si Papa Dins. Ganon niya gustong ipakita yung pag-appreciate niya sa mga nagiging tulong ni Papa Dins. Nakakataba ng puso, di ba po, mga ka-business, mga kapapi? Yung ginawang pagpapakita nito si Azila ng pag-appreciate niya dito kay Papa Dins sa mga naging tulong sa kanya nito si Papa Dins. Kaya naman ito si Papa Dins ay talaga naman tuwan-tuwa sa sinabing ito sa kanya ni Azila. Kasi syempre, ikaw na ba naman nga, yung bago-bago mo palang tinutulungan, ay pero ganito na yung pribilege yung ibinibigay sa'yo. At alam naman natin na ito si Azila ay hindi lang basta estudyante, kundi napakatalinong estudyante nito. Kaya nang sa kabila nga po na pinapakita nito si Azila na kabaitan, ay may mga ilang viewers na hindi nila nagugustuhan yung paraan ng pakikipag-usap nito si Azila kay Papa Dins. Ang comment po nila ay parang tila ba daw hindi tama yung tono ng pakikipag-usap nitong si Azila. Para bang nababastusan sila doon sa paraan ng pakikipag-usap nitong si Azila dito nga po kay Papa Dins. Pero mga ka-business, mga kapapi, ito po si Azila ay nakilala po nila Papa Dins nang ganyan na po talaga yung magsalita. At yan nga po yung isa sa nagustuhan ni Papa Dins kay Azila eh. Yung kung magsalita itong si Azila ay direct to the point. At yan din po kasi yung isang paraan niya kung papaano siya nakakabenta ng kanyang panindang ice candy. Kaya yung pananalita po ni Azila na yan, normal na po yan sa kanya. Kumbaga hindi pa siya nakikilala nila Papa Dins, ganyan na talaga siyang manalita. Kaya sana naman po, ay wag na po nating husgahan ito si Azila. Kumbaga, wag na po natin pansinin yung paraan ng kanyang pakikipag-usap dito kay Papa Dins. Ang mahalaga po dito ay nakikita po nating mabuting bata itong si Azila. Masipag, matalino, at determinado sa pag-aaral o makatapos ng kanyang pag-aaral. Yun po yung pinakamahalaga dito. At saka isa pa po, para sa akin, nakarating na kasi din ako dyan sa area ng Bulacan. At tumigil din po ako dyan na mahigit 1 taon. At kung maririnig nyo po, yung kanilang paraan ng pakikipag-usap, ay medyo malalakas yung kanilang boses. Kung bago-baguhan ka nga lang po dyan sa lugar na yan, kaya akala mo, yung mga taga riyan ay nag-aaway na. Pero pag tiningnan mo, nagkwekwentuhan lang pala. Medyo louder po talaga yung mga boses nila. At medyo mga straight to the point sila kung magsalita. O may diin ang kanilang mga pagsasalita o ang paraan ng kanilang pagsasalita. Kahit nga po sila nagkwekwentuhan lang at kahit nga minsan ay sila nagbibiroan lang. Ganyan po yung mga naobserbahan ko dyan sa mga taga Bulacan. Kaya para sa akin, itong pakikipag-usap ni Azila na ito kay Papa Dins ay normal lang yan. Normal lang sa kanya yan. Kumbaga hindi po niya binabastos dito si Papa Dins o hindi niya inaangasan. Talagang ganyan lang po yung tema ng kanyang boses o ng kanyang pagsasalita pagkausap itong si Papa Dins o kahit sino pa yung kanyang kausap. Kumbaga natural na po kay Azila yan. Kaya sana po ay hindi natin questionin o i-bash itong si Azila nang dahilan doon sa kanyang paraan ng pakikipag-usap dito kay Papa Dins. Napakahirap po kasing baguhin yung paraan ng pakikipag-usap mo kung ito na yung iyong nakasanayan. Kaya kung saan ka komportable, kung paano ka makipag-usap, ay syempre yun yung gagawin mo. Yun yung i-deliver mo. Kaya para doon po sa mga viewers ni Papa Dins na misinterpret itong ganitong klase ng pakikipag-usap nitong si Azila dito kay Papa Dins, sana naman po, sana po iunawain na lang po natin yung bata. Kasi yan po yung nakasanayan niya eh. At ang mahalaga po dito, sabi ko nga, ay hindi niya binabastos talaga itong sila Papa Dins. Yun po yung pinakang importante dito. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po. At sana po nagustuhan nyo itong aking reaction video na ito. At maraming salamat po sa patuloy pong sumusuporta at nanonood sa aking mga ini-upload na video. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe yan sa muntikong channel,
ay sana po yung makipindot na po ng subscribe button at maki-like and share na rin po ng aking mga video. At yun, bago po tayo tuluyang magtapos ay gusto ko lang pong i-shoutout ito sila Ma'am Nerissa ng New Jersey. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat po doon sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo pong sawang panonood sa aking mga upload na video. At shoutout din po dito kay Ma'am Elena Capillo. Shoutout po sa inyo ma'am at maraming salamat din po sa patuloy nyo pong pagsuporta at sa wala nyo din pong asawang panonood sa aking mga upload na video. At maraming salamat po ma'am doon sa lagi nyo pong pagpapadala sa akin ng inyong blessing. Maraming salamat po. At shoutout din dito kay Jewel Channel. Shoutout po sa inyo sir. At shoutout din po dito kay Ma'am Josephine Cadion. At ganoon din po dito kay Kuya Ryan TV. Shoutout po sa inyo. At ganoon din po sa aking mga kasama reactor na sila Ma'am MK Inday Okray TV, Ma'am Flers Channel, Alminda Mix Vlog, Annalisa Reality Vlog, Kalingap Turak, Katangay PLC, at Taong Gala. Shoutout po sa inyo. At yun muli po ay maraming salamat po. And God bless po sa inyong lahat. Anime Reactors, shoutout po. Suportahan natin yan si Anime Reactors TV. Yan, pakisupport po natin. Siya po ay isang bedridden na mga ka-business. Check nyo po yung kanyang YouTube channel, Anime Reactors TV. Siya po isang bedridden na, ayan, kahit paano nakakagawa-gawa siya ng mga reaction video patungkol sa ka-business official. Suportahan po natin para kahit paano magkaroon siya ng revenue. May magamit siya sa pambili-bili man lang ng gamot. Ano po mga ka-business.